Ang alamat ng rosas. Noong unang panahon, sa isang malayong nayon ay may isang dalagang nagngangalang Rosa. Siya ay kilala hindi lamang dahil sa kanyang kakaibang ganda, kundi dahil din sa kanyang mapupulang pisngi na animoy laging may dalang hiya at saya. Dahil dito, maraming kalalakihan ang nahuhumaling at nagnanais na siya'y ligawan. Isang araw, pag-uwi ni Rosa mula sa bukirin, nadatnan niya sa kanilang bahay ang isa sa kanyang mga masugid na manliligaw na si Antonio. Nandun ito at taimtim na nakikipag-usap sa kanyang mga magulang upang humingi ng pahintulot na ligawan siya. Labis ang tuwa ng kanyang mga magulang sapagkat si Antonio ang unang nagpakita ng tapang at respeto na umakyat ng ligaw sa kanilang tahanan. Kaya't buong pusong ipinahintulot ng mga magulang na suyuin ni Antonio ang kanilang anak. Hindi nag-aksaya ng panahon si Antonio. Ipinakita niya ang kanyang malasakit sa pamamagitan ng pagsisilbi at pagbibigay ng dote sa pamilya ni Rosa. Dahil dito, unti-unting nahulog ang loob ng dalaga sa masigasing na binata. Sa bawat araw na lumilipas, dama ni Rosa ang sinserong pagsisikap ni Antonio. Ngunit dumating ang araw na dapat sana'y sasagutin na ni Rosa ang kanyang manliligaw. Buong kaba at pananabik siyang naghintay sa tagpuan. Subalit hindi dumating si Antonio. Nang siya'y magtungo upang alamin ang dahilan, doon niya narinig ang binata habang nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Sa halip na katapatan, tawa at pangungutya ang kanyang natunghayan. Nalaman ni Rosa na siya'y pinaglalaroan lamang ni Antonio at ang lahat ng kanyang ipinakitang kabutihan ay pawang kasinungalingan. Parang gumuho ang mundo para kay Rosa. Nadurog ang kanyang puso sa kanyang unang pag-ibig. Umiiyak siyang umuwi, subalit hindi niya nagawang ibahagi ang kanyang hinanakit kahit sa mga magulang na nag-aalala sa kanya. Kinabukasan, naglaho na lamang si Rosa at hindi na muling nakita ng mga tao sa nayon. Ilang araw ang lumipas nang may napansin ang mga tao sa lugar ng kanilang tagpuan. Isang kakaibang halaman ang tumubo roon. Mula sa halamang iyon ay sumibol ang isang bulaklak na kulay pula, kasing pula ng mga pisngi ni Rosa. Tinawag nila itong rosas bilang pag-alala sa dalagang nagmahal ng tapat, ngunit nasaktan. Ngunit hindi lamang ang ganda ang iniwan ng bulaklak na ito. Napalilibutan din ito ng matutulis na tinik na pinaniniwala ang simbolo ng pagbabantay ni Rosa sa kanyang sarili. Para bang nagsasabing, walang sino man ang maaaring magtamo ng tunay na kagandahan at pagmamahal ng hindi handang masaktan at magpakita ng katapatan. Mula noon, ang rosas ay naging tanda ng wagas na pag-ibig, kasabay ng paalala na ang tunay na damdamin ay dapat pahalagahan at hindi dapat paglaruan. Ang alamat ng lambana. Noong unang panahon, sa isang liblib na kagubatan na laging mabango at puno ng bulaklak, naninirahan ang mga maliliit na nilalang na tinatawag na lambana. Sila ay kasing laki lamang ng palad ng tao. May makikintab na pakpak na parang sa paru-paro at kumikislap tuwing tinatamaan ng liwanag ng buwan. Sa bayan malapit sa gubat, may isang batang babae na nagngangalang Lira. Siya ay mahilig sa mga bulaklak at halaman. Araw-araw, inaalagaan niya ang kanilang hardin at umaawit habang dinidiligan ang mga ito.
Dahil sa kanyang pagmamahal sa kalikasan, lihim siyang minamasdan ng mga lambana mula sa dahon at talulot ng bulaklak. Isang gabi, habang nagdidilig si Lyra, biglang natuyo ang mga bulaklak na kanyang minahal. Isang matinding init at tagtuyot ang sumira sa buong nayon. Naluha si Lyra at humiling ng tulong sa mga bituin. Kung may mga nilalang na nagbabantay sa kalikasan, tulungan niyo po kaming muli. Nadinig ng mga lambana ang kanyang dalangin. Isa sa kanila si Dayang, ang pinunong lambana, ang nagpakita kay Lyra. Maliwanag ang kanyang anyo at tila isang kumikislap na ilaw sa dilim. Lyra, wika ni Dayang. Narinig namin ang iyong wagas na panalangin. Dahil tunay ang iyong pagmamahal, tutulungan ka namin. Sabay-sabay na lumabas ang mga lambana mula sa mga bulaklak. Sa kanilang paligid, kumalat ang mga pinong pulbos na parang bituin. Dito muling nabuhay ang mga tuyong halaman at namulaklak ng higit na maganda kaysa dati. Ang buong hardin at kagubatan ay napuno ng kulay at halimuyak. Mula noon, naging bantay ng kagubatan ang mga lambana. Pinaniniwalaan ng mga tao na sa bawat bulaklak ay may nakatirang lambana. Kapag ang isang tao ay nagmamahal sa kalikasan, magpapakita ang mga ito at magbibigay ng biyaya. Ngunit kapag may nanira o sumira ng mga halaman, itinatago ng lambana ang ganda ng kagubatan at pinarurusahan ang mapanira. Aral ng alamat, ang pagmamahal sa kalikasan ay nagbabalik ng biyaya. Ang maliliit na nilalang, tulad ng lambana, ay sumasagisag sa hiwaga at ganda ng kalikasan. Ang wagas na kabutihan ay laging may gantimpala. Thank you for watching. Please subscribe.